Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang tinutukoy ko nang sabihin kong, dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparito nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumaba mula buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kung siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon Jesus. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Pati mo yung katabi mo, sabihin mo, Happy New Year! At tingnan mo yung daliri, kung kumpleto pa ba yung daliri ng iyong katabi. Ayan. No? Siguro, wala naman siguro sa inyo nagpaputok last New Year, no? Kay balita ko maraming mga naputukan this year kahit pa paano, no? Kahit na pinagbawal na yung pagano ng paputok. Mga brothers and sisters, as we are now in the third day of the new year, 2025, it is really very important to be vigilant and aware of what we say and we speak. Dapat maging conscious tayo sa ating sinasabi at pinagsasabi. Bakit? Kasi may kasabihan, no? May sinabi nga na what we say becomes a reality. Kasi kung anong sinasabi mo, yun yung pinapaniwalaan mo. At dahil doon, yun yung nagiging ikaw. If you want this year to be successful, dapat sabihin mo, magiging matagumpay ako ngayong taong ito. If you want this year to be happy, sabihin mo, magiging masaya ako sa taong ito. Do not let any negative and bad words came out of your mouth. No? Yan yung importante. Kaya nga tingnan niyo si St. John. No? Sabi niya, ito ang kordero ng Diyos. This is the Lamb of God. No? Kaya nga importante, ngayon pa lang na nagsisimula ang taon, in this first 3 days of the year, to be conscious, vigilant on how we speak, on what words came out of our mouth. Yung lumalabas na salita sa ating mga bibig. Kung sasabihin mo na, ay wala na ako, hindi na ako aasenso. Mahirap na lang ako, of course. You will continues to be like that. But if you want to change your life, kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, baguhin ang iyong pamilya, baguhin ang iyong sambayanan,
Start by changing the word you speak. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, kung gusto mong magbago ang pamilya mo, unahin mong baguhin ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig. The words that came out of your mouth. Sabihin mo, ay, yung anak ko, salbahe yan. Sinabi mo na salbahe. Hindi mo gigis salbahe. Ay, yung anak ko, matigas ang ulo. Matigas talaga ang ulo niyan kasi matigas ang ulo ang sinasabi mo. At if you say, yung anak ko, kahit ganyan yan, mabait naman yan. See? And there is power in the words we speak. Remember, God created the world through the words. Di ba? Ginawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng salita ng word. Huwag niyo sabihin, it's only words, and words are all I have. Yeah. It's not only words. Remember, death and life, joy and suffering, it all depends on the word we speak. Didepende yan sa ating mga sinasabi. Kaya nga, kung lagi niyong sinasabi sa mister niyo, demonyo ka! Talagang tutubuan ng tutubuan ng sungay ng inyong mister. Sinabi mo, demonyo parati. You have to be careful on the word you speak. And that is a challenge for us at the beginning of this year, my brothers and sisters. Be conscious on the word we speak. Be positive. Be a good word to other people. Kasi you cannot imagine what a beautiful and good word could change a person. Sabi ko nga, di po ba? Malay mo, baka may dinadala yung iyong kaibigan, kapatid, and you say, good morning sis, how are you? As simple as that can help a person who is undergoing a difficult journey. Kaya nga, brothers and sisters, ngayong 2025, simulan natin sa ating mga pananalita, sa ating mga sinasabi, para magbago ang ating buhay, magbago ang ating sarili, magbago ang ating pamilya, at para magbago ang ating lipunan.